At inamin na nga ng secretary ng DILG na kasama sila. Sino ba yung mga ginalanan niya na kasama silang nagplano ng Yes, pag-aaresto? Kanya, siya kasama. Si Marbil. Security Advisor Anyo kasama. Yes. Si Secretary of National Defense Teodoro Chodoro. po, kasama. Secretary Rimulya, kasama. Pag mismong cabinet member nagsasabi, paano sinungalingan yun? So, kung kasama ang presidente, at kahit na nga hindi niya sinabi na kasama, hindi pa pwedeng hindi alam ng presidente. Siyempre, palaging alam niya yun. Hindi Correct. Otherwise, presidente, hindi mo malalaman yun. Kaya, of course, hindi mo muna i-imbestiga presidente dahil immune siya. Pero you can file impeachment. Di ba sinabi ko dun sa kanyang kapatid? Kung talagang totoo, yung mga layunin mo dyan sa paglulunsad ng Senate investigation. Dahil hindi naman kailangan ng Senate investigation. Alam na natin yung nangyari. Hindi mag-ain kami mismo ng demanda. Yung ginawa naman niya, hindi naman siya nagdemanda eh. Yung findings niya sa Senado, yun ang sinumiti niya sa ombudsman. At yun ang naging batayan naman ng pag-order ng ombudsman na sagutin ang mga respondent officials. Alam mo, Franco, hindi ko naman maintindihan din kung bakit naman yung mga biktima, yung mga abogado na nandoon sa Villanueva Air Base, ay hanggang ngayon hindi sila naghahain ng kaso. Yung isa sa kanila, pinusasan pa. Yung isa naman, inablot yung kanyang barong. Pinagtulak siya doon. Hindi ba? Yes. Yun dapat ang unang magdemanda kasi talaga yun ang lantaran, kitang-kita ang paglabag sa kanilang karapatan. Ba't di sila nagpapile? Mag-file kayo kasi. Hindi naman kailangan na, kasi sasabihin, hindi, nasa hig yung isa. Naku, nasa hig. Pwede naman siya gumawa ng short statement, padala rito at file. Ganon din yung isang abogado. Hindi rin nagpapile. Hindi ko maintindihan talaga kung ba't di na nagpapile. Itong mga ito. Kaya yung findings nung kapatid ng presidente, ibinigay niya na sa ombudsman. Buti pa ombudsman, pumilos kagad para pasagutin kung bakit. Pero alam mo, yung rekomendasyon na yun, pag inimbestigahan yun, at magkaroon ng resolution, administrative liability lang yun. Yung crimen, kailangan pa ng preliminary investigation yun. Matagal pang proseso yun. Pero, kung tatanungin mo ako, kung tama ang sinasabi ni BP Inday Sara, ay tama. Talagang ang mananagot talaga dyan. Ultimately, ay ang presidente ng bansa. Correct ka dyan, attorney. At samantala, attorney, bago sa ibang issue ay balikan lang natin ang isyong ito na nabanggit ninyo sa programa kahapon. Gumanti ng patutsada nooy Chief Presidential Legal Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa pahayag ni Claire Castro ng palasyo na nangako raw ang dating administrasyon na gagawing 7 pesos ang kada kilo ng bigas. Totoo nga ba ito? Alamin natin sa report ni Verhil Parba. Maraming pangako si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong ito'y tumatakbo pa lamang sa pagkapangulo. Isa na rito ang kontrobersyal na 20 pesos kada kilo na bigas. Makalipas ang 3 taong panunungkulan, heto at ipinatupad nga nila ang subsidized na 20 pesos kada kilo na bigas sa Visayas. Ngunit nagtagal lamang ito ng isang araw dahil saad ng COMELEC, gawin na lang daw ito pagkatapos ng halalan. Pero naging sentro ito ng batiko sa publiko dahil bakit daw itinaon ni Marcos Jr. sa halalan at bakit nakadikit pa ang kanyang mukha at pangalan. Dahil dito'y ipinagtanggol ito ni Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office. Sa kanyang pahayag ay may banat ito sa dating administrasyong Duterte. Sabi niya, bakit tahimik daw ang mga kakampi ni Duterte matapos itong mangako na gagawing 7 pesos ang kada kilo ng bigas, habang natupad naman daw ni Marcos Jr. ang pangakong 20 peso na kada kilo ng bigas.
Dahil dito, bumuelta ang isa sa gabinete ni Nooy Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa mga pahayag ngayon na ipinalalabas ni Castro. Ayon kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, si Castro raw mismo na taga Malacanang ang nagpapalaganap ng fake news sa kanyang mga binibitawang pahayag bilang tagapagsalita ng palasyo. Nilinaw ni Panelo na ang tinutukoy ni dating Pangulong Duterte noon ay mababawasan ng 7 pesos ang kada kilo ng bigas sa pamamagitan ng Rice Tarification Law. Ang purpose nun, pababain ang presyo ng bigas. At sabi niya, pag yan naging successful, maaring bumaba ang presyo by 7 pesos. I-reduce. Kung baga, yung pagbili ng bigas noong panahon ng Presidente Duterte ay 37 pesos. Because of the tarification law, ang goal nila, pag na-implement yun, babagsak ang presyo by 7 pesos, i-reduce. Hindi yung gagawin mong 7 pesos per kilo. Yung palay lang 15 piso yan, 14 na piso ang isang kilo. Paano mo gagawin 7 pesos? Dagdag pa ni Panelo, lalo rang bumabagsak si Marcos Jr. dahil sa mga tulad ni Castro na nagpapalaganap ng kasinungalingan. This information mismo nang gagaling dyan sa Office of the President sa pamamagitan ni Aling Clara. Hoy, Aling Clara, ikaw ang nagbibigay ng dahilan kung bakit bumabagsak ang Pangulong Marcos Jr. Nagbibigay ka ng mga impormasyon na mali, kasinungalingan. Bilang paglilinaw, tinanong ng isang reporter si Castro kung talaga nga bang sinabi ni dating Pangulong Duterte na gagawin itong 7 piso ang kada kilo ng bigas. Pero si Castro tumangging sumagot. Anya, personal daw niya ito na pahayag at wala raw siya sa palasyo noong sinabi niya ito. Dahil dito, sinabi ni Panelo na dapat magbitiw na lang ito at umalis sa Malacanang dahil isa si Castro sa nagpapabagsak sa Marcos Jr. admin. Binigyang din ni Panelo na dahil sa papel na ginagampanan, ang mga pahayag ni Castro ay pahayag din ng palasyo. Tinamaan ng magaling. Ano bang klaseng tagapagsalita yan? Pag ikaw ay tagapagsalita, ano man ang sabihin mo sa loob at labas ng Malacanang, yan ay galing sa Malacanang. Hindi to pwede yung may sasabihin kang kasinungalingan tapos itatanggi mo sa loob ng briefing. Aling Clara, buti pa, umalis ka na lang dyan kasi sinisira mo ang Pangulong Marcos Jr. Ikaw ang unang sa mga marami pang dahilan na nakapagbagsak ng rating ng boss mo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Verhil Parba, SMNI News. Yan po, attorney, ano po masasabi ninyo sa ulat na ito? Maliwanag ba yung sinabi natin? Ako yung ikinakalat niya na nung panahon ni Presidente Duterte, nangako daw siya ng gagawing 7 piso kilo ang bigas, 1 kilo. Hindi naman totoo yun. Ang sinasabi ni Presidente Duterte noon, yung tarification law, pag yun ay naging matagumpay, it could reduce the price of kilogram of rice ng 7 piso. Kaya kung ito'y dati, halimbawa, kung dati ito 47 pesos, because of tarification law, magiging 40 pesos a kilo. Kung ito'y dating 37 pesos a kilo, ito'y magiging 30 kilo kasi bababa ng 7 piso. Hindi niya sinabi na papababaan niya ng 7 piso ang bigas. Gaya ng sinasabi naman ng Pangulong Marcos Jr. na gagawin niyang 20 pesos a kilo na hindi niya natupad. At pinapatupad nito sa isang artificial na pamamaraan. Dahil ang tunay na pamamaraan ng pagbagsak ng presyo ng bigas ay kung matutugunan mo ang lahat ng problema ng mga magsasaka, yung sa lupa, yung sa traktor, yung sa fertilizer at yung patubig para magkaroon ka ng supply ng marami, sufisyenteng bigas. At pag marami ang supply ng bigas, natural, bababa ang presyo. Kasi mas marami yung supply kaysa dun sa demand. O, yun ang naging problema ni
Pangulong Marcos Jr. Kaya dahil nakakantsawan siya, ang ginawa niya, bibili na lang ng gobyerno sa magsasaka doon sa presyo nila at ibibenta uli sa taong bayan ng 20 pesos. O madaling sabi, yung taong bayan din ang babalikat noong binili sa magsasaka. Di ba? Sa pamanggagaling yun, pati nga yung mga local government, kasama na rin. Kailangan mag-contribute kayo para maibenta natin ng 20 pesos. O, ito kay Presidente Duterte, gusto niya, kaya niya pinirma ng tarification law, dahil sa paliwanag sa kanya ng mga economist, pwedeng maritus yan. By 7 pesos, papalitan ng 7 piso yung noon ay ang kalakaran sa pagbenta. O kaya, ang problema, nung siya ay tinanong ng reporter para ipaliwanag niya, kasi na-booking na nga mali naman yung sinasabi niyo, ma'am. Sabi ng reporter, klarong-klaro naman yung Sonny speech na the president, former president, was only saying that it could reduce by 7 pesos the price of rice. Ano sagot? Aba, hindi daw. Maaaring sagutin niya yung tanong na yun kasi personal opinion niya raw yun at hindi niya raw ginawa sa briefing kundi sa kanyang vlog. Jesus Mariosep naman. Ano ba yan? Magkakalat ka ng kasinungalingan sa labas ng briefing. Tapos pag tinatanong ka sa briefing kung tama o mali yung ginawa mo, itinatanggi mo, nag-a-avoid ka, umiiwas ka. Hindi ka karapat-dapat na tagapagsalita. Dahil pag ikaw'y tagapagsalita ng palasyo, ano man ang sasabihin mo, yan ay manggagaling doon sa principal mo. Hindi ka maaaring magsalita na labag sa kanyang patakaran at kontra sa interes ng patakaran na inihahayag ng presidente. Kaya dapat maging maingat ka. Ngayon, kung hindi mo kayang gawin, maging matapat sa iyong tungkulin na magpahayag ng mga katotohanan at puro kasinungalingan ang kinakalat mo, the best way for you is to resign. Magbitiw ka na lang para hindi naman madamay yung boss mo at bagsak na ang kanyang trust and approval rating. Yung sakto. Maraming salamat, Attorney Sal. Samantala, Attorney, may mga lumalabas na umano'y dokumento na pagpapalit ng liderato sa House of Representatives kamakailan lang, Attorney. Pero itinanggi ng Office of the Executive Secretary ang pagiging totoo ng isang internal document tungkol sa umano'y pagpapalit ng liderato sa Kamara. Ano po masasabi niyo dito, Attorney? Well, alam po niyo, regardless kahit sino speaker dyan, pag ang speaker ay sumusunod sa dikta ng presidente, ang ganun din yan. Nagpalit ka lang ng tao, pero yung patakaran, yung pagpapatupad ng gusto ng presidente ng bansa, ganun pa rin. Kung magpapalit ka, kailangan yung hindi sumusunod sa kagustuhan, sa utos. Sa ngayon, kalakaran talaga dito sa ating bansa, ang speaker, hindi magiging speaker kung hindi yan tao ng presidente. Hindi, walang lalabas na speaker dyan kung hindi yan kasama, kaalyado at susunod sa mga kagustuhan ng presidente. Sa panahon lamang ni Presidente Duterte, ang hindi nakialam ang presidente ng bansa, binago niya, sinira niya yung kalakaran na yan. Hindi siya nakialam. Nung siya ay hiningan ng pag-ayos doon sa mga naglalaban, natatanda mo yung Franco, 3 ang gustong kumandidatong speaker. Yes. Si Cayetano, sino pa yung isa? Si Velasco at si Romualdez. Magkakampihan pero hindi sila magkaisa. So ang ginawa nila, pumunta sila kay Presidente. Hindi si Presidente nakialam nakiusap sila, sir. Pwede po ba ayusin nyo kami? Hindi kami nagkakasundo rito. Sige, hindi sabi naman ng Presidente, sis kayo naman lumapit sa akin, hindi naman ako nakikialam dyan.
Bakit di niyo lang pagkatian, power sharing na lang kayo? Kaya nagkasundo si Velasco, si Cayetano, na itsipwera si Martin Romualdez. Kaya ngayon bumagal si Martin Romualdez sa speaker. Kaya sunod sila sa kanya lahat. Yan ang nangyari. Pero kahit napalitan mo ngayon si Martin, kahit sinong pumalit dyan, maliban na lang kung ipalit mo dyan, hindi naman mangyari ang isang oposisyon o kaya yung sa kaliwa, palaging sunod-sunuran yan sa presidente. Kung hindi yan mananatiling nakaupo dyan. Yan, maraming salamat, Atty. Sal. Samantala, ayon sa isang pre-election survey ng WR numero, 40.1% ng mga Pilipinong botante ay nagsabing sila ay pro-Duterte o taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng kanyang pamilya at mga kaalyadong politiko. Gayunpaman, 60% ng mga respondents ay hindi kabilang sa grupong ito. 31.4% ay independent, 15% ay pro-Marcos, at 13.6% ay oposisyon gaya ng nasa dilawan. Bagaman malakas pa rin ang suporta kay Sara Duterte, bumaba naman ang performance rating ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Cleve Argiles ng WR numero, mas matatag at emosyonal ang suporta sa mga Duterte. Samantalang ang oposisyon ay mas conditional at issue-based ang batayan sa pagpili ng kandidato. Sa resulta ng survey, tanging sina Bongo at Bato de la Rosa mula sa kampo ni Duterte ang pasok sa top 12 sa pagkasenador. Samantalang ibang kandidato ng administrasyon at oposisyon ay may mas mataas ang tsansa. Isa rin sa naging obserbasyon ng eksperto ay ang malaking papel ng virality o pagiging usap-usapan online sa kasikatan ng mga kandidato. Isang labanan ng naratibo. Attorney, yung palagay, makabubuti ba sa bansa ang kung mananatiling malakas ang suporta sa mga Duterte o mas nararapat bang pumili ang mga botante ng mga kandidatong hindi lamang nakabase sa emosyon kundi sa isyong kinakaharap ng bayan? Ang pag-usapan natin, hindi yung mga pakabuti hindi. Ang kasi sinasabi nitong survey, 41% daw ang Duterte, 15% kay Presidente Marcos. Maliit yung 41% kasi sinasabi niya, 2 sa 5 Pilipino ang Duterte. Ako hindi. Tingin ko, kung titingnan mo ang kalakaran ngayon, Yes. kung paano, kundi, kung sa birthday niya, kung paano particular na naninindigan ng maraming mga babae natin laban sa mga patakaran ng administrasyon. Ang kanilang paninindigan na iligal ang ginawa nito. Sa tingin ko, 4 sa 5 Pilipino ang pabor kay Duterte. At yung 15% pababay, tingnan mo, makikita mo yung rating niya, di ba? Ang laki ng binagsak ng rating Yes. ng Presidente Marcos Jr. doon sa ginawa ng SWS. Ayan mga, at yung pulse na yan, yung dalawang yan, kadalasan yung mga sinasabi niyan ay merong bahid ng katotohanan. Bihirang-bihira yan magkamali. At yung ibang pa mga survey, nababalidate. Tsaka tayo, dahil tayo, Franco, palagi tayong nasa labas, di ba? Malalaman mo talaga ang pulso ng bayan. Pag kayo umiikot, ako, araw-araw ko ngayon nandiyan sa Taytay. Tinutulungan natin itong si Tia Cabral para manalo sa kanyang re-election. Nakakausap ko lahat ng mga masa doon, masa, negosyante, talagang puro Duterte, pag-pulis. Kahit na sino, palaging bumubulong na yung chef. Duterte kami sir. Duterte kami. Nag-aantay. Puro ganun ang sinasabi sa akin. Kaya yung survey na yan, tama in the sense na mas malaki ang suporta ni Presidente Duterte. Mali dahil kulang ang sinasabi nilang pita. Yan, maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, driver's misbehavior at irresponsableng pagmamaneho. Ito ang mga pangunahing nakikitang dahilan ng MMDA kaugnay ng mga nangyayaring malalagim
na aksidente sa kalsada kamakailan. Gayunpaman, tiniyak ng MMDA na kanilang pinaiigting ang pagsasanay sa mga tauhan nito pagdating sa pagpapatupad ng batas trapiko. Si Cresley Gataro magbabalita. Sa gitna ng sunod-sunod na malalagim na aksidente sa malansangan kamakailan, iginit ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na ang kaligtasan sa kalsada ay hindi lamang responsibilidad ng gobyerno, kundi ng bawat gumagamit ng kalsada. Ayon kay MMDA Traffic Education Division Chief Bong Nebriha, ang mga pangunahing sanhi ng mga aksidente ay ang driver's misbehavior o ang hindi pagsunod sa batas trapiko. And isa sa mga pangunahin nating binibigyan pansin ay ang driver's behaviors, no? Kadalasan po ng ka-aksidente o tinatawag nating road crash na nakikita natin ngayon na very prevalent, dulot ng driver's misbehaviors, yung mga hindi po pagsunod sa batas trapiko. Kadalasan ang mga aksidente o road crashes na nakikita natin ngayon ay dulot ng driver's misbehavior. Bukod dito, kadalasan din anyang dahilan ng mga aksidente ay dulot ng irresponsable at mapanganib na pagmamaneho. Binigyang diin din ni Nebriha na ang mga batas trapiko ay hindi lamang tungkol sa mga multa at parusa, kundi para sa kaligtasan ng bawat isa sa kalsada. Kung hindi po natin sinusunod yan at patuloy po nating sinusuway o hindi po natin binibigyan pansin, ang nangyayari po niyan, dalaw po lang. Maaring ikaw ang madisgrasya or ikaw ang makadisgrasya. In both ends, talo po tayo. Tungkol naman sa pagpapalakas ng pagpapatupad ng batas trapiko laban sa mga irresponsableng mga driver, iginiit ng MMDA official ang patuloy na pagsasanay ng kanilang mga tauhan sa traffic rules and regulations. Sambit pa ni Nebriha, nakadeploy ang kanilang mga enforcer hindi lamang upang magpatupad ng batas, kundi upang pangasiwaan at panatilihin ang kaligtasan sa kalsada. Ito'y bukod pa sa pagtutok sa pagluwag ng daloy ng trapiko. Ibinahagi ni Nebriha na sa tingin niya ay sapat naman ang kanilang bilang pagdating sa pagmonitor ng mga high-risk areas sa Metro Manila. Gayunpaman, inamin niyang malaking hamon din ang kanilang trabaho dahil hindi lang sapat na magpatupad ng mga batas, bagkus napakahalaga rin na turuan ang mga tao tungkol sa tamang paggamit ng kalsada. Very challenging lang po talaga kasi unang-una hindi lang naman po talaga yung enforcement alone, ano. Napaka-importante rin po ng traffic education, no. We continuously train our drivers and educating them on what's new. Ano ba yung mga bagong batas natin, ano ba yung bagong pinapatupad natin. Kasabay naman ang pagdiriwang ng Road Safety Month ngayong taon, binigyang diin niya ang layunin ng selebrasyon para sa kamalayan ng bawat road user, kung gaano kahalaga ang kaligtasan sa kalsada. Hinggil naman sa mga hakbang ng MMDA upang mapalawak ang kaalaman ng publiko tungkol sa road safety, binanggit ni Nebriha na ginagamit nila ang kanilang sariling platform upang magpakalat ng mga road safety tips. Bukod dito, nagsasagawa rin sila ng mga seminar habang nagpapakalat naman ng impormasyon hinggil sa road safety ang Traffic Education Division sa pamamagitan ng mga forum, symposium at iba pang uri ng mga kumperensya. Minsan anya ay iniimbitahan din ng MMDA ng ibang mga lokal na pamahalaan upang magsagawa ng mga road safety seminar. Dito nila napapalakas o napapalawig ang kaalaman tungkol sa road safety, lalo na sa iba pang LGU, maging sa mga kumpanya at corporate services. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cresley Gataro, SMNI News. Ayan po, attorney, ano po masabi ninyo doon sa pahayag po ng MMDA sa mga nangyayaring aksidente po sa ating bansa? Mababaw yung kanyang, mababaw yung kanyang pagsusuri dyan. Tama, habang totoo yung sinasabi, misbehavior. Maraming mga drivers na reckless. Kaya yan nagiging reckless kasi nga hindi nyo pinatutupad ang batas. Kaya nagkakaroon ng mga aksidente. Hindi na stricto, kulang ang manpower nyo. Hindi nyo mabantayan. Pati ang mga penalty. Kung gawin yung penalty, tanggalan ng lisensya, mga ilang buwan. Gawin yung 10 taon, hindi na siya pwede mag-drive. Matitino yan. Isa pa. Yan lang sa yung palagi nating sinasabi. Merong bike lane. Merong motorbike lane. Ayan, kitang-kita. Pero tingnan nyo, wala naman nagdaraan dyan eh. Nasa gitna. Ayan, tingnan mo, kitang-kita mo. Nasa gitna. Isa lang ang gumagamit ng bike lane.
Nandun lahat sa gitna. Talagang madidisgrasya ka dahil yung mga yan. Akala mo mga race car, motorbike driver, ang gagaling. Nasa kaliwa, kanan, biglang luwa. Talagang madidisgrasya eh. Kaya iiwas mo, mababangga ka talaga eh. Makakadisgrasya. Hindi naman yung pinatutupad. Tingnan nyo. Wala, nasa gitna eh. Bihirang pumunta. Isa pa,